Magandang mga po. Eh, okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 6. Mateo chapter 6, verse 19. Matthew 6 verse 19 hanggang 21. Matthew 6, 19 hanggang 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang magnakaw ay nakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Verse 19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Verse 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Okay. Noong nakaraang linggo, nalaman natin ang tungkol sa tamang pananaw sa pera bilang isang Kristiyano. Kung paano kumita, paano mamahala, paano gumastos ng pera ay isang napakahalagang issue sa ating buhay Kristiyano. Paano natin gagamitin ang ating pera? Napag-aralan natin nung nakarang linggo, right? Dapat natin gamitin ang ating pera para sa Ebanghelyo at para sa ating mga kapatid. Ngayon, isipin natin kung paano tayo magbibigay ng offering sa pamamagitan ng pera na ibinigay sa atin ng Diyos. Okay, pag-isipan tungkol sa offering. Ang offering ay simula ng buhay Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. Maaari tayong magkaroon ng katapangan sa harap ng Diyos kapag nagbibigay tayo ng offering. Maaari itong maging isang barometro ng ating pananampalataya. Ito ay dahil ang pera at ang ating mga puso ay konektado. Right? 21, right? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso.
ang offering ay nagiging sukatan kung umasa ka sa pera o sa Diyos. Sa pamamagitan ng offering, malalaman natin kung saan may pag-asa sa pera o sa Diyos. Ano ang kahulugan ng offering? Kahulugan ng offering. Buksan mo ang Biblia, 1 Chronicles chapter 29. Unang Kronika, chapter 29. 1 Chronicles chapter 29, verse 13 and 14. Unang Kronika, chapter 29, verse 13 at 14. Okay, 13 and 14. So we need to have a right concept for the offering. Kailangan na magkaroon tayo ng tamang pananaw para sa offering. Okay, 13 and 14, basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. At the time of King David, they prepared to build the temple of God. Sa panahon ni Haring David, nagsisimula sila na magtayo ng templo ng Diyos. Then David and all Israelites gave offering willingly. At si David at ang lahat ng mga Israelita ay kusang loob na nagbigay ng handog. It is the confession of David. Ito po yung pagpapahayag ni David. Verse 14 says, right? Kusang makapaghandog sa ganitong paraan. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nangmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. It's the basic heart of the offering. Ito po yung basic para sa offering. Lahat ng mayroon ako ay ibinigay sa akin ng Diyos. Tama po ba? Ang aking mga talento, katawan, karunungan, at pera ay ibinigay sa akin ng Diyos. Tama po ba? Chapter 29, verse 11. Sa verse 11 po. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Iyo, O Panginoon ng kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo. We have to know all things belongs to God. Kailangan nating malaman na ang lahat ng bagay ay nabibilang sa Diyos. And also we have to know all things comes from God. At kailangan din nating malaman na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. It's a starting point of the offering. Ito po yung pasimula ng puso para sa offering. 1 Corinthians chapter 4. Unang Korinto chapter 4. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Unang Korinto chapter 4 verse 7. Okay, verse 7. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sino ang nakakakita ng kabahan mo, at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Tama? All we have actually came from God. Ang lahat ng meron tayo sa katunayan ay nagmula sa Diyos. Kaya ang offering ay ang pagpapahayag na inaamin mo na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos
lahat ng bagay ay sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya ang offering ay hindi pagbibigay ng iyong mga bagay sa Diyos, ngunit pagpaling ng mga bagay ng Diyos sa Diyos. naintindihan? Ang offering ay hindi pagbibigay ng iyong mga bagay sa Diyos, kundi pagpaling ng mga bagay ng Diyos sa Diyos. So, kaya ang tunay na born again Christian lang ang magkapagbigay ng offering. Dahil ang mga naligtas lamang ang tunay na makapagpasalamat. Tama po ba? Let's go back. 1 Chronicles 29, chapter 29. Balikan po natin sa unang Kronika, chapter 29. 29, verse 13. Sa verse 13 po. Okay, 29, verse 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Right? All David and all Israelite give thanks to God. Si David at ang lahat ng mga Israelita ay nagpasalamat sa Diyos. It was starting point of the offering, right? Ito po yung pasimula ng offering. Ang mga hindi naligtas na tao ay hindi karapat-dapat na magbigay ng offering. Ano ang matatanggap ng Diyos mula sa isang kaluluwang pupunta sa impyerno? Tama po ba? Ang offering ay masasabing isang malaking pribilehiyo ng mga naligtas na Kristiyano. So, it's great privilege to save the Christian. We can give offering. Kaya isang dakilang pagkakataon, pribilehiyo para sa isang ligtas na Kristiyano ang makapagbigay ng offering. But God does not receive offering from unsaved people. Pero hindi tatanggap ang Diyos ng offering mula sa hindi ligtas na tao. So, starting point of offering, right? First, all things belongs to God. Kaya ang pangunahing punto ng offering, ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. All things comes from God. Ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. And we give offering because we have a thankful heart to God. At nagbibigay tayo ng offering dahil meron tayong pusong nagpapasalamat sa Diyos. So we need to also understand anong uri ng offering. Una, pinakamahalagang offering ay ikapu, right? Tithe, ikapu. We need to understand ano ang ikapu, tithe. Sa Biblia, 10 ibig sabihin lahat. 10 ibig sabihin lahat. Ito ay pagpapahayag na ang lahat ng bagay ay pag-ari ng Diyos at ang lahat ng bagay ay mumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa sa sampu. You understand? You looks. What's the tithe? Ano po ba yung ikapu? Let's suppose you have 10 things. 10. We already learned, right? All things you have come from God. Napag-aralan po natin, di ba, na ang lahat ng bagay na meron ka ay mula sa Diyos. Right? And the more important thing, all things you have actually belongs to God. At higit na mahalaga, ang lahat ng bagay na meron ka ay nabibilang sa Diyos. Don't have the heart. What you have is yours. Huwag kang magkaroon ng kaisipan na ang mga bagay na meron ka ay sa iyo. What you have is God's thing.
us. Ang lahat ng bagay na meron ka ay sa Diyos. Yeah. But yeah, you save the people, save the have this faith. All things belongs to God, all things comes from God. Right? Pero ang mga tunay na may pananampalataya ang may ganitong kaisipan na ang lahat ng bagay ay sa Diyos at lahat ng bagay ay nabibilang sa Diyos. How to express this faith? Paano natin ipapahayag ang ganitong pananampalataya? By giving a tithe, we can express our faith. Sa pamamagitan ng ikapu ay maipapakita natin ang ating pananampalataya. Among 10 you have, you return to God. Kabilang doon sa 10 ay yung isa ibalik mo sa Diyos. Among 10, just one, you return to God. Kabilang doon sa 10, yung isa ay ibalik mo sa Diyos. It's an expression of your faith. Ito yung pagpapahayag ng iyong pananampalataya. All things comes from God. Ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. All things belongs to God. Ang lahat ng bagay ay nabibilang sa Diyos. This is a tithe. Ito po yung ikapu. 나인티니아 po? Yeah. That's why it's the most important offering in our Christian life. Kaya ito yung napakahalagang offering sa ating buhay Kristiyano. Yeah. More easily you understand. For example, let's suppose you have a 10,000 income. Para mas madaling maintindihan po, ipagpalagay natin na meron kang 1,000 kita. God allowed 10,000 income to you, right? Ipinagkaloob ng Diyos yung 1,000 kita sa iyo. 10,000 income comes from God. Yung 1,000 ay mula sa Diyos. Even though you have this income, actually it belongs to God also. Kahit na mayroon kang ganitong kita, sa katunayan ito ay kabilang sa Diyos. To express your faith, what's tenth over 10,000? Upang ipahayag ang iyong pananampalataya, ano yung ikapu? 10%. 10%. Madali. 100 peso, right? Among 1,000, you return 100 peso by offering. Kabilang doon sa 1,000, ibalik mo yung 100 bilang offering. This is simply, right? This is tithe. Ito po ay simpleng ikapu. Hindi mahirap, right? You understand? Yeah, you understand? Yeah. Some people say that tithe is just the law in Old Testament. Ibang tao sinasabi na yung ikapu ay batas noong lumang tipan. You don't need to give a tithe. It's just all the law. Hindi natin kailangang magbigay ng ikapu dahil ito ay lumang kautusan. Ang ikapu ay hindi lamang isang batas na ibinigay kay Moises. Bago tinanggap ni Moises ang kautusan, umiral na ang ikapu. Right? Okay, let's check the first tithe in the Bible. Tingnan po natin yung unang ikapu sa Biblia. Okay, let's go to Genesis chapter 14. Sa Genesis po, chapter 14. Genesis chapter 14, verse 18 hanggang 20. 18 hanggang 20. Okay, 18 hanggang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. At si Melchizedek, hari ng Salem na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasa na sinasabi, pagpalain si Abraham at kanyang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat. It's your first tithe in the Bible. Ito po yung pinakaunang ikapu sa Biblia. But here we need to understand who is the Melchizedek. Pero dito kailangan nating malaman kung sino si Melchizedek. To understand, let's go to Hebrew chapter 7. Upang malaman, punta po tayo sa Hebreo chapter 7. Hebrew chapter 7, verse 1. Okay, so, Hebrew chapter 7, verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Yeah, verse 1 hanggang 3.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katuwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nanatiling pari magpakailanman. Yeah. Si Melchizedek ay tunutukoy kay Hesus Kristo. Adang tinapay at alagay kumakatawan sa katawan at dugo ni Jesus. Right? Si Melchizedek, right? Hari ng katuwiran, hari ng Salem, hari ng kapayapaan, si Jesus, right? Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Ng anak ng Diyos. Nananatiling pari magpakailanman, right? Si Jesus. Ang pagpapala ni Melchizedek para kay Abraham ay nagpapahiwatig na si Jesus ay nagbibigay ng makalangin na spiritual na mga pagpapala sa mga banal. Okay? Ang unang ikapu ni Abraham ay kusang ibinigay bilang pasasalamat sa tagumpay ng Diyos sa digmaan at para sa mga pagpapalang natanggap niya mula kay Melchizedek. Kusang. Si Abraham ay kusang ibinigay bilang pasasalamat. Sa mga tuwid, ang mga ikapu o offering na ginawa ng mga taong hindi nakaranas ng biyaya ng Diyos at ng pag-ibig ni Hesus Kristo ay walang kinalaman sa Diyos. Kahit na ito ay isang offering ng Kristiyano, ito ay walang kabuluhan kung ito ay ibinigay ng nakakawian at hindi ng pasasalamat sa biyayang natanggap mula sa Diyos. Right? So we have to give offering with thanksgiving. Right? Kailangan nating magbigay ng offering na may pagpapasalamat. It should be given voluntarily also. Right? Dapat na ito ay kusa na pagbibigay. Second tithe in the Bible was done by Jacob. Yung ikalawang ikapu sa Biblia ay ginawa ni Jacob. Let's go back, Genesis chapter 28. Sa Genesis po, chapter 28. Genesis 28, verse 21 and 22. 28, verse 21 and 22 also, basahin po natin ng sabay-sabay. At ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Verse 22, right? Sinabi ni Jacob, right? Sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Nagbigay si Jacob ng ikapu bilang pasasalamat sa kaaliwan at pangako na sasamahan siya ng Diyos. Right? Kaya ang ikapu ay hindi batas ng lumang tipan lang. Right? Nag-utos din si Jesus ng ikapu. Si Jesus. Matthew, let's open. Buksan mo ang Biblia. Matthew chapter 23. Mateo chapter 23.
23 verse 23. Chapter 23, verse 23. 23 verse 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang karunungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. At the time of Jesus, right, the religious leader in Israel, they gave a tithe just to keep the law. Sa panahon po ni Jesus, yung mga mananampalataya ay nagbibigay lamang ng ikapu upang maingatan ang Or batas. they gave the tithe to be seen by other people. O kaya nagbibigay sila ng ikapu para makita ng ibang tao. So Jesus criticized them, right? Kaya naman, pinuna sila ni Jesus. Hindi tama ang pagbibigay ng ikapu para lamang matupad ang batas o ipakita sa iba. Right? Hindi tama. But sinabi ni Jesus, right? You still, subalit, verse 23, right? Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba, right? Hindi pinababayaan ang iba. You have to still give the tithe. Kailangan mo pa rin magbigay ng ikapu. Jesus also said, right? Sinabi rin po ito ni Jesus. At pinuna ng Diyos ang Israel na hindi nagbigay ng ikapu at offering sa pagsasabing ninakawan nila ang Diyos. Ninakawan nila ang Diyos. Buksan mo ang Biblia, Malakias. Huling aklat ng Old Testament, Malakias chapter 3. Malakias po, huling aklat ng Lumang Tipan. Chapter 3 verse 8 hanggang 10. 8 hanggang 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin nanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Verse 8, nanakawan pa ng tao ang Diyos. Sinabi ng Diyos, right? Nanakawan pa ng tao ang Diyos. Kayo may ninanakawan ninyo ako. The Israelite couldn't understand, right? Hindi po ito maintindihan ng mga Israelita. Paano ka namin ninanakawan? You cannot understand. Sinabi ng Panginoon, right? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. We learn, right? All things belongs to God. Pinag-aralan po natin, di ba, na ang lahat ng bagay ay nabibilang sa Diyos. Came from God, right? Ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. But Israelite denied it. Pero nag-deny po yung mga Israelita. It's a love of God. It's a love of God. Ito ay pag-ibig ng Diyos. God says, right? Sinabi ng Diyos. Sometimes we experience as a father, sometimes we buy some snack for the young bata. Minsan po naranasan natin sa mga tatay, nagbibigay ng merienda sa mga anak. For the son, right? Very young son. Sa mga batang anak. But he my sakim, right? I want to eat rat, right?
Yeah. Then father asked, "Oh son, just give me one. O anak, bigyan mo ko kahit isa. You have a lot of snack I bought for you." Binilan kita ng maraming pagkain. But some children, right? Yeah, it's mine, it's mine. Pero ibang bata ayaw, sa akin ito. Some children don't give a snack to father, right? Yung ibang anak ay hindi nagbibigay ng pagkain sa tatay. But actually, who bought the snack for the son? Pero sa katunayan, sino bumili ng pagkain sa bata? Father, right? Yung tatay po. Yeah, same situation. Yeah. But sinabi ng Diyos, verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalik upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa kayo'y subukin ninyo ako ngayon. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalakihan. Sinabi ng Panginoon, masusupong natin ang Diyos sa pamagitan ng ikapu. God didn't allow we test God, right? Hindi pinahintulutan ng Diyos na subukin ng Diyos. But only in the Bible here, God allowed. Test God, right? Tanging sa pamamagitan ng nito, sinubok ang Diyos. Yeah. Kung ibibigay natin ang lahat ng ikapu, ang Diyos ay magbubuhos ng pagpapala para sa atin. Yeah. Ngunit hindi tayo dapat magbigay ng ikapu para lamang makatanggap ng pagpapala. Yeah. Dapat tayong magbigay ng ikapu na may pasasalamat. Yeah. Kung hindi tayo magbibigay ng ikapu, bubutasin ng Diyos ang iyong bulsa. Haggai chapter 1. Haggai chapter 1. Haggai chapter 1. Bago Malakay, Zechariah at may Haggai, right? Bago po yung Malakias at Zacarias, meron pong Haggai. Haggai chapter 1 verse 6. Haggai chapter 1 verse 6. Verse 6. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y naghasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod, ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot ng mga butas. At the time of Prophet Haggai, Israelites, they were busy in building their house. Sa panahon po ni Propeta Haggai, yung mga Israelita ay abala sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. But they neglect building the temple of God. Pero napabayaan nila yung pagtatayo ng templo ng Diyos. That's why God point out their mistake. Kaya pinunto ng Diyos yung kanilang pagkakamali. Then it happened, right? Verse 6, right? Kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supon na may mga butas. Sometimes you have experience, you have money, you put the money on your pocket. Minsan po naranasan nyo, di ba, meron kayong pera na nilalagay sa bulsa. But your pocket has a hole, right? Pero yung bulsa nyo may butas. That you put the money, will be useless, right? At kapag nilagay nyo yung pera, magiging walang kabuluhan. You will lose your money. Mawawala sa'yo yung pera mo. It happened, Proverbs, chapter 11. Chapter 11, verse 24. Kaikan, chapter 11, verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman.
may nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Yeah. So, minsan, right? Yeah, it happened in your life. Minsan po, di ba, nangyayari to sa iyong buhay? Let's think about. Pag-isipan po natin. There are two kind of person. Meron pong dalawang uri ng tao. A, B. Yeah. They have 10 things. Meron po silang 10 bagay. 9. Yeah. B also 10. Si B rin po ay merong 10 bagay. Pareho, right? Pareho. Yeah. And each of their, let's suppose each of their income, same income, right? Ipagpalagay po natin na ito yung kanilang mga kita. And then they calculate their expenses. At binilang po nila yung kanilang mga gastusin. Yeah, when they calculate their expenses, also same 10. Nung kinalkula nila, yung kanilang mga bayarin ay 10, parehong 10. But they have a different idea. Pero meron silang magkaibang kaisipan. Yeah. A person think, my income is a 10. Inisip ni A na yung aking kita ay 10. And then my expenses also 10. At yung aking gastusin ay 10 rin. That's why I don't have money to give a tithe, right? Kaya naman wala akong pera para magbigay ng ikapo. Tama? No money to give a tithe. Wala Because pong pera. Same income, same outcome. Walang right? pera para magbigay ng ikapo dahil parehong kita at parehong gastusin. But B person has a different idea. Pero si B ay may ibang kaisipan. B person believe the promise of God. Si B ay sumampalataya sa pangako ng Diyos. Yeah, all things I have come from God. Ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. All things I have, it also actually belongs to God. At ang lahat ng bagay na meron ako ay nabibilang That's sa why Diyos. I will give a tithe first. Kaya magbibigay muna ako ng ikapo. I will give a tithe. But our idea, B person already he has now 9. Pero isipin natin si B ay meron na lamang siya. But his expense is 10. Pero ang kanyang gastusin ay 10. Maybe he cannot live. Marahil hindi siya mabubuhay. Not enough, right? Hindi sapat. But it's our man's idea, right? Pero ito po ay kaisipan lang ng tao. But God's way is different. Pero sa paraan ng Diyos ay iba. A person, right? I have to pay electric bill. Sinabi ni A, kailangan ko magbayad ng kuryente, water bill, ng tubig, buy food, pagkain, internet bill. internet. Many things to pay, right? Maraming bagay na kailangan bayaran. Yeah. But it happened unexpectedly. He has to use the money. Pero sa hindi inaasahan, kinailangan niyang gamitin yung pera. For example, some family members suddenly have a sick. Minsan, di ba, nagkakaroon ng sakit. Yeah, need to buy medicine. Kinakailangan bumili ng gamot. In that case, not enough, right? Sa ganun pangyayari, hindi sapat. Original his plan need 10. Sa original, yung kanyang plano ay kailangan niya ng 10. But already use unexpected money, right? Pero sa hindi inaasahan, kinailangan niyang gamitin yung pera. Like put the money in the pocket that has a hole. Gaya ng paglalagay ng pera sa bulsa na may Right? butas. This kind of situation happen. Yung ganitong uri ng sitwasyon ay nangyayari. Yeah. But how about B? Pero paano naman po si B? He already gave a tithe 1. Nagbigay na siya ng ikapo. He has only 9. Meron na lamang But his siyang 10. expense is 10. Pero yung gastusin niya ay It 10. looks it's impossible. He can live his life. At mukhang imposible na makapamuhay siya ng simpleng buhay. But what happened? Pero ano pong nangyari? God will let this situation. Pinahintulutan ng Diyos yung Will God sitwasyon. let this situation? Hahayaan ba ng Diyos yung gantong sitwasyon? God look at his heart, right? Tinitingnan ng Diyos yung kanyang puso. Yeah. We already check Malachi chapter 3, right? Tinignan na po natin yung Malakias chapter 3. Yeah. God will pour out more things, right? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng bagay. So sometimes
unexpected money come, right? Kaya minsan sa hindi inaasahan, may mga perang dumarating. That's why later he used 10. He spent the money for the 10. Kaya sa kalaunan, nagamit niya yung pera para doon sa 10. But there is sometimes remaining. Pero minsan, nagkakaroon pa ng tira. It's a promise of God, right? Ito po yung pangako ng Diyos. This situation happen. Yung sitwasyon na to ay That's why nangyayari. God said, "Try me, Kaya sinabi ng Diyos, subukin ninyo ako. try me." Subukin niyo ako. Yeah, we can try. We can try. Pwede nating subukan. God is alive. Ang Diyos ay buhay. Yeah. So we need to have the heart. We give a tithe first. Kaya kailangan natin magkaroon ng puso na magbigay muna ng ikapo. Yeah, whatever situation we are, we try to give a tithe first. Sa ang sitwasyon man tayo naroon, kailangan muna nating magbigay ng ikapo. One day, father and little son have a travel on the highway. Isang araw po, yung ama at yung kanyang anak ay naglakbay. It's a very hot summer season. Ito po ay napakainit na summer. That's why the son asked to father, "Father, I want to buy ice cream." Kaya sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, gusto kong bumili ng ice cream." How much ice cream? Magkano yung ice cream? 10 peso. 10 piso. Father gave the 10 peso to son. Kaya nagbigay yung ama ng 10 piso sa kanyang Father anak. went to the store. Pumunta yung ama doon sa tindahan. Or later, son came to father without ice cream. Pero kalaunan, yung anak ay pumunta sa ama nang walang dalang ice cream. And he cried, At siya ay "Father, I umiiyak. cannot buy ice cream. Buy Ama, 10 peso. Ama, hindi ako makabili ng ice cream ng 10 piso. Why I give 10 peso, ice cream 10 peso? Bakit nagbigay naman ako ng 10 piso? Father, when I receive 10 peso, I already determine my heart to give a tithe. Dahil ama, nung tinanggap ko yung 10 piso ay nagpasya ako sa puso ko na magbigay That's ng why I ikapo. determine to give a tithe 1 peso. Kaya nagpasya ako na ibigay yung piso. But I cannot buy ice cream by 9 peso. Kaya hindi ako makabili ng ice cream ng 9 pesos. That's why father went to the shop. Kaya yung ama ay pumunta doon sa tindahan. Then the shop owner heard what the son did. At narinig niyong may-ari ng tindahan kung ano yung ginawa ng anak. Yeah, you are really good boy. Ikaw ay talagang mabuting bata. Yeah, okay. I will put the all ice cream. Double side. O sige, idodoblehin ko yung dami ng ice It's cream. free. At ito ay libre. You can give 10 peso to offering as an offering. Ibigay mo na yung 10 piso bilang But offering. I will put more ice cream for you. At maglalagay ako ng marami pang ice cream para Right? sa'yo. The child, right? Really experience got pour out. Yung bata po ay talaga naranasan niya na pinuno siya ng When Diyos. he give a tithe first, right? Kapag nagbigay tayo ng muna ng ikapo. Yeah. So it's possible anybody can give a tithe. Kaya posible po na kahit sino ay pwedeng magbigay ng ikapo. Some people say, yeah, I don't have a income. Yung iba sinasabi, wala naman akong kinikita. That's why I cannot give a tithe. Kaya hindi ako makapagbigay ng ikapo. But like the boy, right? Sometimes you receive pocket money from somebody, right? Pero gaya nung batang lalaki, minsan tumatanggap din tayo ng pera. Even the child, right? You receive money from your parents. Kahit kayong mga bata ay tumatanggap ng pera mula sa inyong magulang. Then you can give a tithe also. Kung gayon, maaari din kayo makapagbigay ng Even ikapo. it's a small amount, you can give a tithe. Anybody can do, right? Kahit na ito ay maliit na halaga, kahit sino ay pwede itong gawin. If you receive 100 peso, you can give 10 peso. Kapag kayo tumanggap ng 100 piso, maaari kayong magbigay ng 10 piso. If you receive money 10 peso, you can give just 1 peso Kung makatanggap kayo ng 10 piso, magbigay kayo ng piso as a tithe, right? bilang ikapo. That's why anybody, right, can do tithe. Kaya naman kahit sino ay magagawa yung ikapo. Because to live your life, right? Even you receive 10 peso, right? 10 peso, 20 peso, right? Dahil sa iyong buhay, maaari kang tumanggap ng kahit 10 piso o 20 pesos. So if you practice tithe, is the way you can receive a real God's blessing. Kaya kung sasanayan nyo yung pagbibigay ng ikapo, yun yung paraan para matanggap nyo yung dakilang pagpapala ng Diyos. First, offering tithe is very important. Kaya yung ikapo po ay napakahalaga.
Second, pag-isipan natin tungkol sa Sunday offering or Thanksgiving offering. Sunod po, pag-isipan natin yung tungkol sa Sunday offering. Sa mga lumang tipan, ang Israel ay hindi dapat humarap sa Panginoon na walang dala. Deuteronomy chapter 16. Deuteronomio Sa chapter Biblia, 16. Deuteronomy chapter 16, verse 16 and 17. Chapter 16, verse 16 and 17. Okay. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3 ulit sa isang taon ang iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng mga sanlinggo, at sa pista ng mga tolda. Huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 16 said, right? 3 ulit sa isang taon na ang iyong mga kalalakihan ay harap sa Panginoon mong Diyos. At huwag silang harap sa Panginoon na walang dala. 17, bawat lalaki ay nagbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Right? Yeah. Gayon din kapag nagsisimba tayo sa linggo, hindi tayo dapat sumama ng walang dala. Dahil ang pagsisimba ay nangangahulugan ng paglapit sa Panginoon. So in the early church also, it was done, right? Nagginawa rin po ito sa mga naunang church. 1 Corinthians chapter 16. Unang Korinto chapter 16. 16 verse 2. Unang Korinto chapter 16 verse 2. 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ngayong araw, the Sunday, right? Sunday. Sunday is the Lord's Day. So the Christian, right? They gave offering Sunday. Kaya tuwing linggo po yung mga Kristiyano ay nagbibigay ng offering. They prepared, right? Naghahanda po sila. So ang Sunday offering ay masasabing pagbibigay ng ating puso sa Panginoon. We learn, right? Our heart and the money are connected. Kaya di ba nalaman po natin na yung ating kayamanan at ang ating puso ay konektado. So we can give our heart through Sunday offering, right? Kaya nagbibigay pasalamat tayo sa ating puso sa pagbibigay ng offering tuwing linggo. So you can also try, right? Kaya subukan din po natin. And then mayroon special offering. At meron din pong espesyal na paghahandog. It's for the construction offering. Ito po yung construction offering. It's a construction offering and offering for the Bible seminar also. Right? We have the offering for the Bible seminar. Meron po tayong offering para sa Bible seminar. And also we have offering for the summer retreat when you have a summer retreat. At offering sa tuwing meron tayong summer retreat. And we have offering for the some situation for the brothers and sisters who have a difficulty. At offering para sa mga sitwasyon na kung mayroong brothers sisters na may kahirapan. We can have offering for the special purpose. Nagkakaroon din tayo ng offering para sa mga special na layunin. As we read in Chronicle chapter 29, right? All Israelite gave offering to build the temple of God. Gaya ng ating binasa sa Chronicle chapter 29, ang lahat ng Israelita ay nagbigay ng offering para sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Let's go back 1 Chronicle chapter 29. Balikan po natin sa unang Chronicle chapter 29. 29 verse 6. Unang Chronicle chapter 29 verse 6. 6 hanggang 9.
6 hanggang 9 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, nagbigay ng mga kusang loob na handog ang mga puno ng mga sambahayan ng mga ninuno. Gayon din ang mga pinuno ng mga lipi ng Israel at ang mga punong kawal ng mga libo-libo at daan-daan, pati ang mga tagapamahala sa gawain ng hari. Nagbigay sila para sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ng ganito, na 5,000 talento at 10,000 dariko ng ginto at 10,000 talentong pilak at 18,000 talentong tanso at 100,000 talentong bakal. Sino mang may mamahaling bato ay ibinigay ang mga ito sa kabangyaman ng bahay ng Panginoon. Sa ilalim ng pag-iingat ni Jehiel na Gershonita, pagkatapos ay nagalak ang bayan sapagkat ang mga ito ay kusang loob na naghandog, sapagkat sila'y may dalisay na puso na kusang naghandog sa Panginoon at si Haring David ay labis na nagalak. Verse 6, right? Nagbigay ng mga kusang loob na handog, right? Kusang loob na handog. Yeah. When they gave offering willingly, they also could have a great joy in their heart. Nung nagbigay sila ng kusang loob na offering, nagkaroon din sila ng dakilang kagalakan sa kanilang puso. Yeah, verse 9, pagkatapos ay nagalak ang bayan sapagkat ang mga ito'y kusang loob na naghandog, sapagkat sila may dalisay na puso na kusang naghandog sa Panginoon at si Haring David ay labis na nagalak. Yeah, it's true. If we give offering willingly, we can have a great joy in our heart. Kung kusang loob tayong magbibigay ng offering, magkakaroon tayo ng dakilang kagalakan sa ating puso. Yeah. So, sometime, right, we have a special offering for the special purpose. Minsan po, di ba, nagbibigay tayo ng special offering para sa mga special na layunin. Dapat nating isipin ang pagbibigay bilang isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Yeah, it's a great chance if we can have the chance to give an offering. Opo, ito ay dakilang pagkakataon kung tayo ay makapagbibigay ng offering. Yeah. At ang offering ay dapat ibigay sa church. Dapat ibigay sa church. Pagkatapos, gagamitin ng church ang offering ng angkop para sa gawain ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan some people say, I don't need to give an offering. Minsan sinasabi ng ibang tao na hindi ko na kailangan magbigay ng offering. Because I can use my money for the gospel, for the brothers and sisters. Dahil ginagamit ko naman yung pera ko para sa ebanghelyo at sa mga brothers at sisters. Of course, it's a good heart. You want to use your money for the gospel, for the brothers and sisters. Siyempre, mabuti po na ginagamit mo yung pera mo para sa ebanghelyo at sa brothers at sisters. We need to do, right? Kailangan mong gawin. But offering is different. Pero yung offering po ay iba. When you give offering first to God, God can use it for the gospel and the brothers and sisters. Kung magbibigay ka muna ng offering sa church, gagamitin ito ng Diyos para sa ebanghelyo at sa mga brothers at sisters. Yeah, it's God's way. Ito po yung paraan ng Diyos. Yeah, that's why ang offering ay dapat ibigay sa church. Okay? Yeah. Ano ang saloobin ng offering? We already learned, right? Dapat tayong magbigay na may pusong nagpapasalamat sa Diyos. 2 Corinthians chapter 8. Ikalawang Korinto chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Ikalawang Korinto chapter 8 verse 1. Verse 1 hanggang 5. Okay. Yeah. Chapter 8, verse 1 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na makikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan,
kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang Macedonia Church ay tumulong ng Jerusalem Church sa pamamagitan ng kanilang offering. Paano nila nagawa ang ganon? Dahil napagtanto nila ang pag-ibig at ang biyaya ng Diyos. Napakadakila ng biyaya ng Diyos na kaya nilang gawin ang lahat para sa Diyos. Kaya sila'y nagbigay ng offering ng sagana kahit sila'y mahirap. Okay? Ang kahirapan ay hindi maaaring maging dahilan kung bakit hindi tayo nagbibigay ng offering. The Bible, right? Macedonia Church showed the example. Sa Biblia po, yung iglesia ng Macedonia ay nagbigay ng halimbawa. So the important thing is our heart. Pinakamahalagang bagay ay yung ating puso. Ang offering ay kumakatawan sa ating puso. Gusto tayo ng Diyos kaysa sa pera mismo, right? God Himself, no need money, right? Yung Diyos mismo, hindi niya kailangan ng pera. But God wants our heart. Pero gusto ng Diyos na malaman yung ating puso. Because God can know our heart by offering. Dahil malalaman ng Diyos yung ating puso sa pamamagitan ng offering. But offering must be offered by the voluntary. That's the most important. Pero yung pinakamahalagang bagay ay dapat na yung offering ay maihandog ng voluntaryo. 2 Corinthians chapter 9. Ikalawang Korinto chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ikalawang Korinto chapter 9 verse 6. 6 and 7 basahin po natin ng sabay-sabay. At ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kailangan nating magbigay ng offering ng may voluntaryong puso, right? Even though you don't want to give offering, right? You just give an offering, God doesn't want it, right? Kahit na ayaw magbigay ng offering, pero nagbigay ng offering, ayaw ito ng Diyos. God look at your heart. Tumitingin yung Diyos sa iyong puso. God does not look at your money, right? Hindi nakatingin yung Diyos sa pera mo. That's why all the offering must be given voluntarily, with a voluntary heart. Kaya naman ang lahat ng offering ay dapat na ibigay ng may kusang loob. Okay. 2 Corinthians chapter 8 also, 8. Ikalawang Korinto chapter 8. Verse 12. 8 verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung mayroong pagnanais, tinatanggap ang kaloob ayon sa tinataglay, at hindi ayon sa hindi tinataglay. Kung wala ka, hindi tatanggapin ng Diyos mula sa iyo. Tinatanggap ng Diyos ayon sa kung ano ang mayroon ka. Kaya dapat mong isipin na biyaya ng Diyos ang maaari mong ibigay. Ito ay biyaya ng Diyos. May isang babae na naging magandang halimbawa ng offering. Buksan mo ang Biblia, Mark chapter 12. Marcos chapter 12. Mark chapter 12. Verse 41. Marcos chapter 12 verse 41. 12 verse 41 hanggang 44. Okay, chapter 12 verse 41 hanggang 44, basahin po natin ng sabay-sabay. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos isang pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghulog sa kabangyaman.
sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ng kanyang buong kabuhayan. 41 verse 14, right? Umupo siya si Jesus sa tapat ng kabangyaman ay kagaya ng offering box. Ngayong araw. Yung kabangyaman po ay gaya ng offering box. Minastan, we can know our Lord look at when we give an offering. Nalalaman ng Diyos kung tayo ay nagbibigay ng offering. Right? He watch how they give an offering, right? Tinitingnan niya kung paano sila nagbibigay ng offering. Then 11, right? maraming mayayaman ang naghulong ng malaking halaga. Rich people gave a lot of offering, right? Yung mayaman ay nagbigay ng maraming offering. Subalit verse 42, dumating ang isang babaeng ballo siya ay nahulong ng 2 kusing na ang halagay halos isang pera. 2 kusing. Isang pera, halos isang pera. Each, if we exchange this amount by the peso, you know how much? Kung papalitan natin yung perang ito sa peso, alam niyo po ba kung magkano? The offering over the without 30 pesos. Yung offering nung babaeng balo ay 3 piso. In our time, 3 peso lamang. Sa panahon po natin, 3 piso lang. Compare with the rich people, konti lang, right? Konti lang. Kumpara dun sa mayayamang tao, kaunti lang. But ano ang sinabi ni Jesus? Verse 43, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang tukang balong ito ay naghulong ng higit kaysa lahat ng nahulog sa kabangyaman. Right? Jesus praised the widow. Pinuri ng Diyos yung babaeng balo. 44, sapagkat silang lahat ay nahulong mula sa kanilang kasaganan, siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami, ngunit tumitingin sa puso. Tama? Ang pagbibigay ng kanyang buong kabuhayan ay nangangahulugan na ibinigay niya ang kanyang sarili sa Diyos. She gave herself to the Lord, right? Nais niyang ibigay ang sarili sa Diyos. Ito ay nasasabing pagpapahayag ng pananampalataya na lubos na umasa sa Diyos. Because the widow, her hope was in the Lord complete. Dahil yung pag-asa ng babaeng balo ay ganap na nasa Diyos. She completely relied on the Lord. Ganap siyang nagtiwala sa Panginoon. That's why she gave all her livelihood. Kaya naman, ibinigay niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. That's why Jesus praised her. Kaya naman, pinuri siya ni Jesus. So she became good example for the offering. Kaya naging mabuting halimbawa siya ng offering. So keep in mind, God look at our heart. Kaya tandaan niyo po palagi na nakatingin yung Diyos sa ating puso. So we have to give an offering with our heart. Na kailangan nating magbigay ng offering sa pamamagitan ng ating puso. Voluntary. Nang may kusang loob. Not compulsory. At hindi nang sapilitan. So, right, that's why our church, right? We just open, anybody give an offering, voluntary, right? Kaya naman sa ating church, ino-open po natin na magbigay ang sino man ng offering. We have an offering box, right? Anybody who want, give offering, right? Meron po tayong offering box sa likod. Ang sino mang nais maghandog ay magbigay. Voluntary, right? Ito po ay ganap na kusang loob. But believe the promise of God. Pero sumampalataya sa pangako ng Diyos. Kaikan chapter 3. Kaikan chapter 3. Verse 9 and 10.
Kaikan chapter 3, 9 and 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayo'y mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at taapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Yeah. Una sa lahat, mahalagang magbigay ng offering. Pagkatapos ay pupunuin ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Right? Ito ay promise of God. Ang ating mga ikapu ay parang mga unang bunga. Yeah, first fruit. Yeah. So, it's a promise of God. Kaya ito po yung pangako ng Diyos. Yeah. Philippians chapter 4. Filipos chapter 4. Philippians chapter 4. Verse 19. Filipos chapter 4 verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yeah. Napakayaman ng Diyos na kaya niyang ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Tama? The blue whale. Alam niyo po ba yung blue whale? It's the biggest animal in the world. Ito po yung pinakamalaking hayop sa buong mundo. Some blue whale, 30 meter. Yung ibang blue whale po ay 30 metro. Very big, right? Napakalaki. Do you know how much blue whale eat every day? Alam niyo po ba kung gaano karami ang kinakain ng blue whale araw-araw? Huh? How much? Gaano karami po? Every day he eat 4.5 tons. Araw-araw kumakain siya ng 4.5 tonelada. Oh, maybe the amount full in this manner, right? Every day he eat this amount. Araw-araw kumakain siya ng ganito karami. But God's supply, right? Pero itinutustos po ito ng Diyos. God fill all their need, right? Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kanyang If pangailangan. God feed the blue whale, how much save the Christian? Kung pinapakain ng Diyos yung blue whale, paano naman? Yeah. Gaano naman sa mga ligtas sa Kristiyano? He forsake us? Kakalimutan niya ba tayo? Yeah, He will fill all our need. Pupunan niya ang lahat nating pangailangan. It's clear, the promise of God. Ito po yung malinaw na pangako ng Diyos. Yeah, but our side, right? We give a first to the Lord. Pero sa panig natin, dapat na una tayong magbigay sa Diyos. God wants we can express our faith through the offering. Nais ng Diyos na ipahayag natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng offering. Yeah. And then you can participate in the works of God through offering. At makakabahagi ka sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng offering. Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11, verse 1. Okay, verse 11, basahin po natin ng, chapter 11, verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Yeah. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. It looks meaningless, right? Mukhang wala po itong kahulugan. It looks tinapay disappear, right? Mukhang yung tinapay ay maglalaho. But, ano ang promise? Sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. What it mean? Cast your bread upon the water. Ano pong ibig sabihin na ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan? Yeah. You can say that you give offering to the place where the word of God is preaching. Ibig sabihin, magbigay ka ng offering doon sa lugar kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos. Yeah. The gospel is preaching through our church, right? Yung ebanghelyo ay pinapangaral sa pamamagitan ng ating church. There is a works of God, right? Merong pagkilos ng Diyos. You can give offering for the works of God. Maaari kang magbigay ng offering sa mga gawain ng Diyos. At ang ating offering ay magagamit sa gawain ng Diyos. Yeah.
makikita mo na maraming tao ang maliligtas sa pamagitan ng iyong offering. Para makabahagi tayo sa gawain ng Diyos sa pamagitan ng ating offering. Huwag mawalan ng magandang pagkakataon na makakuha ka ng pagpapala. At maaari tayong mag-ipon ng kayaman sa langit sa pamagitan ng ating offering. Right? We already learned, right? We can lay up great treasure in heaven through our offering. Maaari tayong magkaroon ng maraming kayamanan sa pamagitan ng ating offering. Today we learned about the offering. Kaya ngayong araw ay pinag-aralan natin yung patungkol sa offering. Usually I have a sermon for offering once a year. Kadalasan nagbibigay ako ng sermon tungkol sa offering ng isang beses sa isang taon. Because I have the responsibility. Dahil meron akong responsibilidad. Some brethren already knows what's the offering, right? Yung ibang kapatiran ay alam na kung ano yung offering. But some newly saved brethren doesn't know what's the offering. Pero yung ibang mga kapatiran na bagong ligtas ay hindi alam yung offering. That's why I need to give the chance all the brothers and sisters can give an offering. Kaya kailangan ko magbigay ng pagkakataon na ang lahat ng brothers at sisters ay magbigay ng offering. I shouldn't neglect my responsibility. Hindi ko dapat pabayaan yung aking responsibilidad. That's why sometimes some people they don't like listening the sermon offering. Kaya minsan yung ibang tao ayaw nilang pakinggan yung sermon tungkol sa offering. They have some burden. Nagkakaroon sila ng pasanin. But even though you don't want to hear, I have a responsibility. Pero kahit na ayaw nyo makinig, meron akong responsibilidad. I need to give the chance. All the brothers and sisters can give offering. Kailangan kong magbigay ng pagkakataon na ang lahat ng brothers at sisters ay magbigay ng offering. I need to give the chance. You can also participate in the great works of God through offering. At kailangan ko ding magbigay ng pagkakataon na ang lahat ay makiisa sa pagbibigay ng offering. I also need to give the chance. You can receive a amazing blessing from God. Kailangan ko rin magbigay ng pagkakataon sa inyo na tumanggap ng dakilang pagpapala mula sa Diyos. Sa pamagitan ng offering. That's why I share today for the offering. Kaya naman ibinahagi ko ngayong araw yung offering. So maybe if you have some question, maybe you can ask to your cell group leader how you can do the offering concretely in our church. Kung meron kayong mga katanungan, maaari kayong magtanong sa inyong mga cell group leader. Okay? Yeah. So I really hope all our brothers and sisters can receive amazing blessing from God through offering. Kaya umaasa ako na ang lahat ng mga kapatiran ay itatanggap ng dakilang pagpapala sa Diyos sa pamagitan ng offering. Okay? Manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po, paunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.